Mag-ingat dahil sa napakamahal at napakataas ng presyo ng mga ginto ngayon, maraming kumakalat sa social media na nagpapanggap na bibili o bumibili ng mga alahas, ngunit kapag ikaw ay nakipagkita sa kanila, pwede kang mapahamak kung hindi mo alam ang kanilang mga diskarte bilang mga scammer. Kaya kung isa ka sa nagbebenta ng alahas o bumibili ng alahas, panoorin mo ang buong video ito. Lamang ang may alam. Ginto pilak ang trabaho ko, pag pilatis ng ginto eksperto ko, sa mga Magandang panahon po sa inyo mga kaibigan ko, dito po sa ating channel More Than Treasures. Kumusta po kayong lahat? Nawa po ay nasa mabuti kayong kalagayan at lagi pong ligtas sa anumang sakit at karamdaman. Sa mga followers at bago nating subscribers, welcome po kayo sa ating channel. Sa mga datihan na, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Isa ka ba sa namimili ng alahas dahil in demand ngayon at napakataas ang presyo? Lagi niyo pong pakatatandaan, nasa alahas at usapang ginto ang pinakamaraming manloloko. So sa video po natin ito ay ating tatalakayin at bibigyan po ng linaw karagdagan na paliwanag ang comment po ng ating isang masugid na taga-subaybay. Siya po ay namimili ng alahas, ngunit muntik na po siyang ma-scam. Ang sabi niya po ay ganito. Nag-comment po siya sa ating isang video, sa latest natin na video. Ang sabi niya, totoo po, marami scammer. Ako naman, muntik na ako ma-hold up nang makipag-meet up ako sa magbebenta sa akin. Tinanong niya ako agad kung dala ko daw ang pera na 300k. Usapan kasi namin, 100 grams ang kanyang alahas na 14k. Sabi ko, asan ang alahas? Ang sabi niya, wait lang daw, padating na ang may dala. Nagduda ako kasi sabi niya, siya lang ang may dala mismo. Ginawa ko, kunyari tumawag ako sa asawa kong pulis, sa aking cellphone, nasunduin agad ako. At yun, agad lumabas ng McDo at napansin ko, apat pala sila na magkasama. Kaya mag-ingat tayong lahat mga idol. So hindi na po natin ipapakita ang kanyang pangalan. Siya po ay nag-share sa atin ng kanyang karanasan. Sa totoo lang, hindi lamang po siya ang nag-share niyan. Meron din po tayong mga subscribers na minute up ko. Muntik din po siyang makuha ang alahas niya. Kumantong pa po sila sa police station, cybercrime kasi nga po sa chat-chat lang sila nagkakilala. Ngunit bandang huli, kung wala po siyang alam at hindi po siya agad nakalapit sa pulis, ay hindi niya na mababawi ang kanyang alahas. Kaya sa pamimili po ng alahas, maging matalino kayo dahil talamak po sa social media ang nagpapanggap na bumibili ng alahas, magbebenta ng alahas. Ngunit, mag-ingat ka, pag hindi mo yang kilala, pwede ka pong mapahamak. Isa-isahin nga po natin, himay-himayin ang kanyang komento. Ang sabi niya, muntik na daw po siyang ma-hold up ng isang scammer. Kasi, makikipag-meet po sana siya o nakipag-meet up nga siya sa McDo. Ang usapan daw po nila ay 300,000 ang halaga nung alahas ng kanyang kausap. Dahil 100 grams daw po ang bigat, tapos ay 14k. So pumapatak na 3,000 ang isang gramo. Kaya nung nagkita sila sa McDo, ayon sa kanyang paliwanag, tinanong daw agad siya kung dala niya na ang pera na halagang 300,000. Ngunit ang sabi niya, nasan ba yung alahas? So siguro bago niya ilabas yung pera, nasan muna yung alahas? Ngunit ang sagot daw sa kanya ng kanyang kausap, wait lang kasi parating na yung may dala. So doon, nagduda na po siya kasi ang usapan daw nila, sila lang dalawa magmi-meet. And then, ang may dala ng pera, ng alahas, ay yung kausap niya lang na isa. Ngunit nagtaka siya, bakit daw parating pa lang? Ibig sabihin nga naman, may iba siyang kasama. May ibang kasama yung kanyang kausap. At yun ang may dala ng pera. Ngunit sa puntong yun, ay nagduda na daw siya. Siguro, hindi niya napapansin niya na medyo ibang kilos, kasi nga hindi tumupad sa usapan. Kaya ang ginawa niya, gumawa daw siya ng paraan, kunyari tumawag siya sa asawa niya na pulis. Siguro pinarinig niya na pulis ang asawa niya, tumawag siya. At syempre,
Nung pagtawag daw niya, agad umalis yung kanyang kausap at napansin niya may 3 pang kasama. So bali 4 sila. Sa akin lang po mga ka-More Than Treasures, kung wala naman po masamang pakay yung kausap niya, bakit agad umalis nung malaman na tumatawag siya sa asawa niyang pulis para sunduin agad siya? So malinaw na masama po ang pakay ng kanyang kausap. Huwag po kasi kayong makikipag-meet up, makikipag-deal pagdating po sa usapang alahas kung hindi niyo po kilala ang inyong kausap. Ano po, matalino po. Mabuti na lang naging matalino yung ating kaibigan na nakaisip siya ng paraan kung paano makaliligtas. Kasi nga naman, kung hindi niya ginawa yun, maaaring na-hold up na nga talaga siya. Kasi babae po siya na namimili siya ng alahas at nagpanggap na magbebenta ng alahas na halagang 300,000. At hindi naman niya ito lubusang kilala. Kaya po mga ka-More Than Treasures, paalala ko po sa inyo, ito po, ayon din po ito sa aking karanasan. Marami na po akong minute up. Ano po? Maging masuri po kayo sa inyong pakikipag-meet up. Mayroon pong marami na nagpapanggap na magbebenta ng alahas. Alam niyo po ba mahirap kausap sa dealing? Yung ang kanilang mga account ay si Anonymous. Mahirap pong kausap yan si Anonymous. Magpo-post ng alahas, tapos magte-text, sasabihin PM me. Paano mo may PPM Anonymous nga? Ano po? Tapos, makikipag-usap sa'yo, Anonymous, o kaya fake account. Napakahirap pong makipag-deal pagdating sa usapang alahas kapag ang gamit po nila ay hindi po nila tunay na account. Bibigyan ko po kayo ng ilang tip upang sa gayon, 100% hindi ka po mai-scam, hindi ka po ma-hold up, hindi ka po madidinggoy, hindi ka po maluloko ng mga scammer. Unang-unang gagawin nyo kapag kayo makikipag-deal sa alahas, halimbawa may ibebenta sa inyo, namimili ka, huwag ka pong makikipag-deal kapag anonymous or fake account ang iyong kausap. Kapag po, kasi anonymous, ibig sabihin ng anonymous kasi, hindi kilala, ayaw magpakilala. Bakit niya ayaw magpakilala? Negosyo yan, dealing po yan. Pangalawa, yung fake account. Bakit ayaw niya gumamit ng real account? Negosyo po yan, malaki ang halaga po yan. Ibig sabihin, may itinatago po siya sa kanyang sarili, kaya ayaw niyang magpakilala. Kapag anonymous at fake account ang iyong kausap, hindi ko naman po nilalahat na fake account ay scammer. Pero, wag na wag po kayong makikipag-meet up para mag-deal ng alahas sa mga fake account at kapag anonymous at fake account ang iyong kausap. So, hindi ko po nilalahat, ngunit itong tinuturo ko sa inyo, ultimatum, hindi ka po mai-scam basta-basta kapag ang kausap mo ay tunay na tao. Pag sinabi pong tunay na tao, ito po yung ang gamit nila ay real account nila. So, ang gagawin mo para for your safetyness, ano po, makikipag-video call ka muna. Sabi mo sa kanya, video call tayo. Ngunit bago mag-video call, hingian mo siya ng ID. Hingian mo siya ng ID. Lalo na malaki po ang deal nyo, hingian mo po siya ng ID. Then, pag nagbigay siya ng ID, video call. Sabihin mo sa kanya, kung talagang gusto mo naman na walang makaalam, kahit tayong dalawa lang ang nakaalam. Pag yan po ay totoong kausap, magpapakita po yan siya ng ID at makikipag-video call po yan sa iyo. Ano po? Pero kung ayaw niya pong gumamit ng real account niya, ayaw niya pong makipag-video call kasi ang dami ko na pong meet up, ang dami ko na pong kausap, meron po dyan magsesend sa'yo ng gold bar. Pag send pa lang ng gold bar, tinginan pa lang, peke na. Tapos, fake account. Pag sasabihin ko video call tayo, sasabihin, mahina signal dito, wala ako data, wala ako load. Ano? Ganyan mga palusot nila. Paying ID, wala ako ID. So, paano ko makikipag-deal sa taong hindi mo naman kilala at hindi tiwala? Kaya po para hindi ka ma-fake, huwag kang makipag-deal sa mga fake account. Tapatin mo siya. Kung gusto mo, secret lang natin dalawa, kailangan ko lang ng aking safetyness, patingin ako ng ID mo, then video call tayo. Pag video call mo, screenshot mo para meron kang ebidensya sa pagmumukha niya. Upang makita mo kung yung ka-video call mo ay siya nga yung nasa sa ID. And then, pagdating po sa ganung usapan, so safety ka na. Ano po? Pangalawa, makikipag-meet up ka po sa mga lugar
na alam mo na kapag nalagay ka sa bingit ng alanganin, mabilis ang rescue. Tama po yung McDo kasi may mga security dyan. Okay din po yung kanyang meet-up kasi maraming tao po dyan sa McDo or Jollibee. At meron nga pong security guard na kahit papaano mabilis pong re-rescue at mabilis po silang makatawag ng rescue. Mas maganda po makipag-meet up kayo sa malapit na police station. Ngunit ulitin ko sa iyo, makikipagkita ka po sa mga totoo at taong kausap na nagpapakilala. Kaya kapag makikipag-meet up ka, ano po, siguraduhin mo yung security mo, yung seguridad mo. Kailangan may seguridad ka. Kung ikaw ay nag-iisa, paano ka magkakaroon ng seguridad? Gaya nga po niyan sa mga Jollibee, maraming tao dyan, may security dyan. At mas the best, malapit ka po sa police station. So mabilis po ang rescue sa iyo. Ano po? At lagi niyo pong pakatatandaan, bago ka makipag-meet up, isipin mo kung ano ang pwedeng mangyayari. Ang usapang ginto, ano po? Katumbas po niyan halos talaga ay, minsan po ay buhay talaga. Ano po? Ito pa po, para hindi ka naman po ma-fake. Ano po? Kasi marami pong manluloko sa alahas. Kailangan, kapag talagang mamimili ka at makikipag-meet up ka, marunong ka talaga kumilatis ng ginto. Kasi napakarami pong scammer pagdating sa alahas at ginto. So baka ang ibigay sa'yo ay balot na makapal na ginto, may tatak, ngunit peke naman, ikaw ay umasa lamang sa tatak, umasa ka lamang sa kulay, ano po, ikaw ay pwede ding ma-fake. Marami pa akong kilala na malakas ang loob kasi may pera, binili ang ginto ng kausap niya, wala naman po siyang knowledge pagdating sa pagkilatis ng ginto. Ang alam niya lang, nagtiwala siya sa tao, kaya ang mga scammer, napakagaling po niyan magsalita. Wag na wag kang magtitiwala sa kanyang salita. Magtiwala ka sa iyong sarili, magtiwala ka sa iyong kalaman. Kung ano ang kaalaman mo, yun ang pagtiwalaan mo. Hindi kung kani-kanino ka nagtitiwala, hindi sa tamis ng dila ng mga scammer. Upang sa gayon, kahit anong ihayin nila sa inyo na mga alahas, alam mo kung ano ang dapat mong bilhin at alam mo ang hindi mo dapat bilhin. Habang iyan ay tinitignan mo yung alahas, maraming sinasabi mga scammer, ngunit ang focus mo, tunay ba ang bibilhin ko? So sa panahon po ngayon ay in demand na in demand ang mga alahas dahil sa super taas ng ginto, nagtriple na po halos ang kanyang gramo. Ano po? Kaya po mag-ingat kayo dahil ang inyong pakikipag-deal sa pamimili ng alahas, pwede nyo po yang ikapahamak. At kapag ikaw ay nagkamali, talagang magsisisi ka po bandang huli. So yung nga pong kaibigan natin ay na-scam. Tapos po ay marami pa akong kilala na na-scam. Bakit? Kasi kulang po sila sa kaalaman. Kulang po sila sa experience. So 16 years na po ako namimili ng alahas, nakikipag-meet up, gumagala. Tandaan nyo po, pagkaharap ko po ang isang tao, yan po talaga ay sinasaywar ko. Okay? So, nawa po sa video natin ito ay nagustuhan nyo ang ating video at sa nagbahagi ng kanyang karanasan. Maraming salamat sa iyo, idol. At nawa ay hindi na ito maulit dahil charge to experience na lamang po yan sa inyo. Experience is the best teacher at yan po ay aking naranasan. So sa mga nanood ngayon, nawa ay nakapulutan ninyo ng aral. Kung kayo bagong dating, pakisusulab nyo ating channel kung nagustuhan. Pakihit nyo po notification bell, lagay nyo all, pakilike and share. Kung may katanungan, comment po kayo sa ating comment section. Sa mabilis na usapan, meron po tayong FB page, More Than Treasures. Marami pong salamat. See you in our next video. God bless po. Mayroon akong itatanong sa inyo, sa inyong lahat na nakikinig ng awit ko. Nais nyo ba na kayo ay matuto sa usapang alahas, pilak at ginto? Kung nais nyo na kayo ay matuto, buksan nyo ang YouTube channel ko. More Than Treasures, More Than Treasures, More Than Treasures ang aking pangalan. More Than Treasures, More Than Treasures, More Than
than treasures, lamang ang may alam. More